yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon. Vice President Inday Sara Duterte sinagot na po ang impeachment ng Malitagang. Ngayong hapon lang po yan, mga last minute. At tinawag naman niyang kulang ang pagkapangulo ni Bongbong Marcos sa ating bansa. Dagdagan mo pa ng isang kulang-kulang na yan. May bagong labas naman din po na survey tungkol sa trust in approval rating ng dalawang leader, ng Vice Presidente at Presidente. Aba, anak ng kagwang, napakalamig eh. Negative naman sa survey itong si Bongbong Marcos. Sinusuka na talaga ito, hinayupak ng mga Pilipino, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell. Parang awa yun na, arms. Para palagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, supportan po natin pangalawang YouTube channel ko po. Ayan po. At ito na po mga kababayan ko, pag-uusapan po natin muna itong sumagot na po si Vice President Inday Sara Duterte tungkol po sa impeachment complaint laban sa kanya ng dyan sa Kamara Committee on Justice ni Luistro na may utang din po sa kanya. Ito yung conflict of interest na 9 million, Luistro, magbayad ka na daw. Yan, oh. At gigil na po itong si, ano yan? Yung si Okay Kakoke sa sagot ni Vice President Inday Sara, at nagbanta pa nga ang anak ng kamote na umunoy i-fast track daw nila ang proseso ng impeachment pag si Inday Sara ay hindi ho sumagot. Los nyo. O ayan po, kanina lang po, mainit-init pa ito. Mga kababayan ko, ayan o. Vice President Inday Sara Duterte naghain na ng sagot sa House on Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban ho sa kanya. Ayan na po. At least sinagot kayo, mga anak ng kagwang kayo. Dagdag pa ng detalye. Excuse me po. Ito dagdagan natin. Kinumpirma ni Atty. Michael Pua, isa sa mga legal counsel ni Vice President Inday Sara Duterte, na nagpadala na sila ng sagot o answer ad cautilam kaugnay sa kinaharap na impeachment complaints ng BC sa House Committee on Justice. Ngayong Lunes, Marso 16, deadline ng kampo ng Vice Presidente na magsumiti ng sagot. Ayan na po, maliwanag po yan eh. Actually, kahit hindi na po yan sasagutin ni Inday Sara, okay lang din eh. Kasi kahit sagutin niya or hindi ang impeachment laban po sa kanya diyan sa Committee on Justice, automatic pa rin po yan eh. I-impeach pa rin nila si Vice President Inday Sara. At pagbubutuhan pa rin po nila diyan sa plenaryo. Except na lang kung may mag-motion, no, na baliktarin yung decision ng committee, kailangan makakuha ng 1/3 si Vice President Inday Sara sa plenaryo para sabihin insufficient and insufficient in substance. Ayan, no, ang impeachment laban sa kanya. Pero ako sa akin kasi, wala na po tayong in-expect dito sa Kongreso. Kasi nga ho naman, alam na po natin na yung Kongreso ay hawak talaga ng tambaluslos, no, ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos. Sa kanila yung Kongreso. Kaya nga, pinaghaharian ngayon ng, ni Sandro ang Kongreso. Akala nyo si Boje D ang Speaker of the House. Hindi po, si Sandro Marcos po yan. Pero anyway, iwan natin kasi labo-labo na rin po ngayon National Unity Party. Binira na rin po nila si Boje D. At hayagan na po nilang sinabi na hindi po sila susuporta sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Pero ang alam natin, baka nagpataas lang po ng presyo itong INUP, no? Malita ba? para ano, siyempre, susuporta sa kanila. Ito, tinawag naman ni Vice President Inday Sara na bendalo. Itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Pakinggan po natin.
kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Ayan, isipin mo, mambabatas ka, sasabihan ka ni Vice President Inday Sara na Luvinders. Alay ko! Lalo ka na, okay ka, okay, Ridon. Gigil na gigil sa mga Duterte. Alam niyo, no? Nakakahiya po, sabihan ka ng isang Vice Presidente na Luvinders kayo. Binabaluktot po ninyo, binabali po ninyo ang batas. Kayo po'y naturingan ng mga mambabatas, eh. Dapat nga ang mga babatas ay sila po ay sumusunod sa batas. Huwag po kayong lumabag sa batas. Ang problema, uso na kasi ngayon sa panahon ng gobyernong nakangiwi ang panga. No? Nga walang kwenta mga loslos eh. Tambaloslos. Uso na nabaliin yung batas. Uso na yung hindi susundin ng batas. Gagawa ng ibang interpretasyon ng batas. Anak ng kagwang eh. Ito na humang mahirap. Kaya ang lumalabas po, ang Pilipinas, nagiging banana republic eh. Useless yung constitution kasi nga hindi naman sinusunod ng mga mambabatas. Kayo gumagawa ng batas, pero pagdating sa pagsunod ng batas, hindi po kayo sumusunod eh. Yan po ang maliwanag dyan. Kagaya po itong dapat nga dyan si Luis Tro, mag-inhibit siya kasi may utang siya kay Inday Sara, kakahiya naman oh. Chairman ka ng Committee on Justice, may utang ka milyon-milyon sa inaakusahan ho ninyo. Kagaya po itong si ako'y nagtataka po dito kay kay sino tong hinayupak na ito? Ridon, Terry Ridon, may balak maghiganti kay VP Sara. Bakit ka maghiganti Terry Ridon kay Inday Sara? Hamunin ko to ng boxing porakos. Utang ina, durugin ko talaga to sa ring, no? Kahit hindi ako marunong mag-boxing, bugbugin ko talaga to. Itong taong ito, mayabang masyado ito, no? Itong mga kaliwang grupo, bakit ka magiganti kay Inday Sara? Dahil ba nasaktan ka sa panahon ni Tatay Digong, tinanggal ka sa isang departamento dahil nga nag-awaldas ka ng pera ng bayan, pumupunta ka sa iba't ibang bansa, namamasyal ka gamit ng pera ng bayan, hindi ka uubra kay Tatay Digong. Kaya, ayun, baka nasaktan talaga siya doon. Yun lang nakikita ko, Kaya nasabi niya maghiganti. Parang nabawasan ang pagkalalaki niya doon, Ay, putsang ina, nangungurakot ka naman kasi, naglilimas ka sa kabadang bayan, kaya tama lang na tinanggal ka ni Inday Sara. Mukhang malabo rin doon yung sinasabi mo, maghiganti kay Inday Sara. Baka si Inday Sara po ang maghiganti sa inyo. Yan ang tamang word. Maghiganti si Vice President Inday Sara sa inyo, kagaya sa inyo, mga komunista kayo, mga salot kayo sa lipunan. Pagdating ng 2028, magsiiyakan na lang kayo. Kasi walis talaga kayo, uubusin talaga kayo, hinayupa ko kayo. Wala na ho kayong panama dyan. Kagaya ng amo mong nakangiwi ang panga. Sabi ni Vice President Inday Sara, kulang. Ito po ang payag ni Vice President Inday Sara dyan. Narito. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil mali. Ito pala. Ito. nakikisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kagulungan, dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin paano kami makakagawa. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng tao. Ayan po, maliwanag po sinasabi ni Inday Sara na anak ng kamote. Maraming kakulangan si Bongbong Marcos.
Yan ang totoo. Marami talaga, anak ng kagwang eh. Pati ba naman na pagsalubong sa mga OFW na repatriate na nga, wala, hindi na nga gastos ni Bangag eh. Hindi pa ho sinalubong. Kakulangan lang ang pinag-uusapan, wala na, sobra-sobrang kakulangan eh. Tingnan mo ngayon, yung langis, abot na po ng 100, anak ng kagwang. Hinahayaan lang po nila ito. Ito yung sinasabi kakulangan. Weak leader nga eh. Walang alam sa pagkapangulo. Mantakin mo, mga Pilipino, umuwi, galing sa digmaan, hindi pinapansin. Kasi nga, oligarko siya, weak siya, wala siyang alam, allergic siya sa mga mahihirap. Talagang kulang. Dugtungan mo na lang ng isa pang kulang eh. Tingnan mo, update tayo sa petrolyo. Mantakin mo yung petrolyo. Aabot na 100. Kapit mga kapatid na motorista, papalo na sa 100 piso ang litro ng diesel at kerosene dahil sa isa na namang big time oil price hike. Bukas at live mula sa Taguig City, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, magkano na itong mga particular talaga na price hike na inanunsyo ng DOE na ipapatupad bukas? Ruth, katatapos nga lang humarap nitong si Energy Secretary Sharon Garin dito nga sa atin at sa kanyang pag-anunsyo nitong mga bagong presyo nitong produktong petrolyo bukas. Para maging specific, ito sa gasolina ay maglalaro sa 12 pesos and 90 centavos to 16 pesos and 60 centavos yung posibleng iakyat sa kada litro nga ng gasolina. Sa diesel naman, nasa 20.40 to 23.90 habang 6.90 to 8.90 dito naman sa kada litro ng kerosene. Sa madaling sabi, Ruth, yung sa diesel at sa kerosene ay tiyak nasa 120 to 130 kada litro yung magiging presyo niyan bukas at sa mga susunod pa na araw. Sabi ng DOE ay uutay-utayin ulit yung pagkakaroon nga ng oil price hike. So ibig sabihin hindi yan yung minsanang bagsakan bukas. Yung ilang mga kumpanya nag-commit na raw na yung una nga kung bukas ay 75% sa susunod na 3 araw ay doon naman nila ibubuhos yung karagdagang 25%. Pero may ibang kumpanya rin na sinabi na pwede silang magkaroon ng 3 tranches nga ng pagdaragdag every other 2 days yung gagawin nila. Sa kabila niyan, Ruth, itong Department of Energy at nakikipagtulungan na dito sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan para maiwasan naman yung hoarding o pang-iipit nga dito sa mga produktong petrolyo dahil nakakuha rin sila ng report na kung dito sa Metro Manila, for example, yung diesel ay papalo ng 120 or 114 bukas kada litro yan. Sa ibang mga probinsya, kaya lamang sa Batanes at sa Palawan ay pumalo na ito sa ganoong presyo ngayon pa lamang. So ayan yung mga tinitignan nila ngayon in coordination with LGU and the Philippine National Police. Pagdating naman sa supply ng produktong petrolyo, sinabi ng DOE na meron pa tayong sapat na supply hanggang sa katapusan ng Abril. Pagdating naman dito sa usapin kung tataas nga ba yung singil sa presyo naman ng kuryente, sinabi ng DOE na walang dapat ikapangamba dahil stable yung supply ng kuryente dahil mainly itong pinagkukunan natin dito ay coal at renewable energy. Ruth. Rainiel, bali yung binanggit mo nga na taas pasahe, ay taas sa presyo ng petrolyo. Depende kasi iba-iba yung mga presyohan ng gasolinahan. So yung ating mga motorista, pwede naman silang mamili kung saan yung pinakamura. Pero may paliwanag ata yung DOE kasi nagtataka yung mga kapatid natin, bakit iba-iba yung presyo? Bakit doon sa ibang lugar mahal? BBM pa. Ruth, pagdating naman doon sa presyo ay tinitingnan din dyan yung transportation cost at yung supplier at yung availability ng supplier dahil nga merong mga malalaking kumpanya na meron silang reserve for the next month. And sabi nga ni DOE Secretary Sharon Garin, yung iba nga ay pwede pang tumagal up until 2 months. At yung ilan naman na mga maliliit na gasolinahan ay yun nga yung mga nahihirapan dito sa transportation cost at yun dun sa kanilang reserve. Pero sabi naman nitong DOE, yan daw talaga yung kalakaran pagdating sa presyo ng langis dahil deregulated nga o hindi kagaya dito sa presyuhan ng nitong electricity nitong kuryente na regulated ng gobyerno. Ruth.
Tang inumin mo, BBM. Kulang-kulang kang hinayupa ka, mag-resign ka na, wala kang kwentang Pangulo. Oh. Diyos ko, 100 na. Isipin mo yan na only bangag admin. Bagsak ng ekonomiya, talagang kulang-kulang. O ito pa, sino ba yung sa gasol? O, tingnan mo yung gas, 1,000 na. Oh. Balik na tayo sa uling nito, oh. Oh. Kahoy. Sipin Tingnan mo, mo oh. yan, 1,017 na po. Ang isang tangke ng gasol, 11 kilogram. Tingnan mo yan, ha. Pati yung gas, nagamit nating pangluto, 1,000 na ang isang tangke. Anak ng kamuti, sa panahon ni Tatay Digong, 400 lang naman yan eh. Baka nga sa ibang probinsya, mga 1,200 na yan. 1,300 o 1,500 yung isang tangke, 11 kilograms. Wala na, bagsak ang ekonomiya, tama si Inday Sara, walang alam ang presidente, kulang-kulang, aray ko. Kulang-kulang, kaya ito pa, kaya nyo pa ba? Para patunayan lang natin na tama yung sinabi ni Vice President Inday Sara na kulang-kulang. Kulang-kulang ang panggulo. Anak ng kamuti. Ayan na naman. Oh, palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw ay sumipa na po ng 59.87 po yan, ha. Ito na po yung pinakamahinang piso sa kasaysayan ng ating bansa. Simula ng merong Pilipinas. Anak ng kagwang, Nyor. Ang galing mo. Ang galing mong animal ka. Di mo pa rin ba ramdam, Bongbong Marcos, na ikaw ay wala kang kwentang presidente? Lahat na tumataas, bagsak ang ekonomiya. Kayo, mga bobonistang tanganista, sabi ninyo, pag naging Pangulo si BBM, 1 piso equal to 1 dolyar eh. Oh. Tingnan mo naman ang nangyari, 1 dolyar, nagiging senior citizen na. Hindi po maganda to sa ating ekonomiya na patuloy po tayo na pagbagsak, pagbulusok. Hindi po pinupuna. Alam mo, sa totoo lang walang kakayanan talaga si Bongbong Marcos maging presidente. Dinadamay lang tayo mga inosenteng tao eh. Tayo mga Pilipino na gusto nating mamuhay ng maayos sa ating bansa eh. Pero ang problema nga, humanhid tong animal na ito. Takin mo, kaya pa ba kaya ng maraming Pilipino itong nangyayari sa atin ngayon? Mahal ang gasolina, mahal na lahat ng langlangis. Ginagamit sa pagluluto, mahal, anak ng kagwang mag-uling na lang tayo, Nyor. Paurong ang ating buhay kay bangag Palitan ng piso kontra dolyar, 60 pesos. Anak ng kamuti. Kaya nyo pa ba? Ito pa. Tunayan lang natin na kulang-kulang itong Pangulo natin, sabi ni Inday. Ang bugas dong, ang bugas, Isus ko Ginoo. Magkano ba ang presyo ng bugas? Merong 49, baka pagkain ng aso yan, baboy, Kung gusto mo kumain ng masarap na bigas, ay siguro yung 54, putangin na, hindi pa yan masarap. Mga nasa 60 ka, 57. Oh my God, gaya pa ba natin? Alam nyo napaka-imposible naman na ang mga Pilipino ay hindi pa rin po naramdaman ang kahirapan ngayon Pagmahal ng presyo ng mga bilihin, tuloy-tuloy, Hindi kaya ni Bongbong Marcos na pigilan itong mahal na presyo. Hindi man lang sinabihan na anak ng kagwang kayo, pag nagtaas kayo, papasara ko kayo, di ba? Hindi kagaya kay Tatay Digong, may kasamang panggulat ba, gulpi di gulat. Murahin mo mga negosyante, mga oligarkiya. Paano nga murahin niya mga oligarkiya siya ka rin oligarkiya Kaya kulang talaga, kulang-kulang. Nasobra yan sa pagkapulburon, anak ng kamuti. Totoo naman talaga. Bawasan kasi yung pagpupulburon kasi hindi po maganda sa katawan yan. Kaya sinabihan tuloy kayo na kulang-kulang. Kaya ang Pilipinas bagsak. Damay lahat. Speaking of bagsak, ito na. Negatibo na naman si Bangag sa sorbe. Anak ng kamuti. Presidente pa ba yan? Saan ka nakakita? First time in the history. Lahat na lang first time sa kabulastugan. Naranasan sa Marcos admin. Anak ng kagwang Saan ka nakakita na consistent ang pagka-negative
sa survey ng Pangulo natin. Only Bongbong Marcos, ha? Wala tayong alam na Pangulo na pagdating sa trust and approval rating ay negative. Kung nangunguya ako, sinuy-nuy kuya ako, anak ng kamuti, mas matindi ito si Bungit Talagang negative Tingnan mo naman, ang nabugas pa yan. Sino bang hindi magagalit yan, Sino bang magtitiwala sa Pangulong ito? Ay, anak ng kagwang. Wala namang ginawa. O mantakin mo, ito po ay Pulse Asia Survey, approval rating. Trust in approval rating po ito. Tama? Ay, approval rating, tama. Ang approval rating ni Bangag ay 36%. So, ibig sabihin, nung nakaraan, nasa nasa 45%, no? Ngayon, ang undecided, 18%. 18%. Ang disapprove, yung hindi po approve, ayaw mag-approve sa kanya, dahil walang tiwala, 45%. Tiningnan mo, negative 9%. Sus ko, Ginoo nyor. Parang yan, yung negative 9, nakuha niya sa approval at saka disapproval, no? Mina-minus, tama? Tama nga. Tama ba ako? Tingnan na, kunin natin. Baka mawamali tayo. Baka sabihin na naman ng mga bubunistang tanganista, fake news ka, bisdak. Lo nyo. Amon yung nakangiwi ang panga yung fake news lagi. Di ba? 45. Tama ba yung computation nila? Minus 36. Tama nga. Disapproval 45%, ilis mo yung 36, kaya nagde-negative siya. May utang pa siyang negative 9%, anak ng kagwang, ang layo kay Inday Sara. Si Inday Sara, ang approval ay 55%. So yung disapproval ay 27%. Ito yung mga talyanista. 27%. Mga 27% lang talaga mga tanganista, no? Pero positive 28% yan. Net approval rating. Yan po ang maliwanag dyan. Yan ang sinasabi natin, no? Panay kayo banat kay Vice President Inday Sara, pa-impeach kayo ng pa-impeach. Nagmahal naman din ang bilihin natin. Kaya ang nangyari, mas minahal ng taong bayan si Vice President Inday Sara. Kumpara dito sa nakangiwi ang panga. Kayo panay banat kayo kay Inday Sara, kaya ang resulta, negative 9% kayo Gusto nyo mag-positive? Magpa-hair follicle drug test kayo, paniguradong positive 100%. Singhot man yan. Diba? Kung gusto lang honin nyo ng positive. Matagal na po kaming nanawagan po sa inyo na magpa-hair follicle drug test po kayo. Dahil ang nangyayari sa ating bansa, labo-labo na, yawards. Agad naman nagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte dyan sa mataas na approval rating na nakuha niya. Narito po, pakinggan natin. Mataas pa rin yung ratings mo base sa Pulse Asia, ngayon lumabas dito. Mataas pa rin yung rating. Lagi ako nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. At wala kasi akong makomment sa mga survey dahil hindi ko alam kung paano siya ginawa, sino ang nagpakomisyon na noong survey. Pero ako ay may survey man wala. Nagpapasalamat dahil yung pagtitiwala at paniniwala ng taong bayan sa akin ay nandyan pa rin. At lagi ko sinasabi, tulad kanina, sabi ko, yung power ko kasi, ang gahom na ko ay galing yon sa tao. Ayan po si Vice President Inday Sara. Isipin mo, pahambol pa si Inday Sara, di ba? Siya nga naman, hindi naman po natin alam talaga itong animal kung saan nag-survey itong mga to. Pero, di kalibre po ang survey firm na ito, Pulse Asia. Pero kasi, pag nabayaran to, baka mabaliktad ang numero. Yun po ang iniisip siguro ni Inday Sara. Kasi hindi naman alam ni Inday Sara kung sino ang nag-commission at bakit nagpa-survey.
Kasi nga, pag nag-survey ka, dapat may mag-commission dyan. Ngayon, hindi naman dinidisclose kung sino, ano ang purpose ng survey. Pero maliwanag po na talagang negative si Bangag. Ang lamig eh. Kaya inuubo tayo kasi lamig. Kasing lamig ng survey ni Bangag, negative 9%. Pero ito maganda. Alam mo, mas maganda nga ho yung survey ng mga kalye survey. Ito, panoorin po natin. Ay, ang survey naman ito, literal talaga po ito na survey. No? At kasi nga, siyempre magre-reflect po itong survey na ito sa presidential election 2028. Alam naman natin, malakas talaga si Inday Sara, pero para mas maliwanag pa, no, kung gaano kalakas si Inday Sara, na kahit sobra nilang paninira kay Inday Sara, binabato kung ano-ano, ini-impeach nila dyan sa Kongreso, ang taong bayan ay mahal pa rin si Inday Sara at kay Inday Sara pa rin ang kanilang pulso. Narito, Kalye Survey, legit. Survey. Sa balik-balik po, sino po nagugustuhan yung may Si Sarah. Bakit Sarah, sir? Parang si tatay, di ko na. Basta Sarah lang. Oo, kahit sino. Kahit sino na ako. Ito, wala to. Wala rin. Negative. Wala mga bilang yan. Sarah ka rin, sir? Oo. Bakit Sarah, sir? Takpan mo yan. Bakit Sarah, sir? Wala nang mga kwenta yan. Oo ba? Kahit ako bubuto, walang kwenta yan. Ano mo sabi, Tol? Ha? Ano? Dito kasi, tested na to. Huwag na siyang gumaya katulad kay Bongbong na yung tatay niya, hindi niya minana. Pero ito, talaga kukuhaan niya yung buwan ng tatay niya. Alam mo daw to, Tol. Sara kami, Sara. Sara kami. Burahin niyo to. Anak ng kagwang, pinabura yung mukha ni Lini Lugaw at ni John B. Cremolya at saka mukha ni Hunti Virus. O tingnan mo, isipin mo, yung tatlo na yan, pareho Sara, yan on the spot yan eh. E di kung epektibo pa yung paninira kay Inday Sara, dyan pa lang, sa kanila pa lang, sabit na di ba? Eh wala, Sara ho sila. Magaling daw, subok na. Si Inday Sara, subok na talaga. Kita mo naman yung performance ni Inday Sara eh. Siya ang pinakamagaling na leader ngayon sa ating bansa. Tuloy, Tanggalin niya, pangit yan. Tanggalin daw ninyo si Lini, pangit. Pati si Hunti Virus, pangit. O pag nagpasurvey tayo, mukha lang ni Inday Sara, ilagay natin. Pangit daw sabi. Yes. Bakit Sarah po? Ito. Ay, Diyos ko, kahit magbilat sa bilat din ako, nilalabanan niya lahat. Kasi malinis ang kanyang record. Hindi siya, parang tinitira lang siya para bumaba. Hindi ka Tama. para sa confidential funds. Sa hindi 100%. Kasi doon lang naman galing sa investigation eh. Doon sila kumuha ng evidence sa Quadco. Naka-monitor ako dyan. Yun ang masasabi ko dyan. Thank you. Maganda po ba mamunod yung mga Duterte, sir? Yes! Experience natin sa father niya, hindi ba? Correct. Nagdaang presidente. Yes. Sabihin na natin kung mayroon, pero hindi katulad ng mga nangyayari ngayon na corruption, mali-maleta, mga yung mga Harap-harapan. nangyayaring corruption. Di ba? Ay, magaling siya sa pag-ano. Kaya lang kasi, doon naman sa mga, hindi lang na ang talaga yung sa pagpatay ba. Kaya lang siya, madadamay talaga kasi kung aanahin talaga sila. Yun ang masasabi ko dyan. Yes, kasi makakompare mo naman yan yung difference. Ano mo yan sa mga nagdaan, sa ngayon na namumuno. Yun ang sa akin lang, pabilang ordinaryong mga. Huwag mo na yan. O tingnan mo. Hindi ba napabuti pa yung panaybanat nila kay Inday Sara. Nagiging aware pa ang taong bayan. Anong purpose? Sinisiraan lang nila yan para bumagsak si Inday Sara. Yan ang masaklap ngayon. Imbis masira si Inday Sara, ay lalong dumadami ang supporter si Inday Sara. Nagiging aware tuloy ang taong bayan. Obvious naman kasi. Yan ang dahilan nila. In-impeach nila si Inday Sara, sinisiraan, para hindi makatakbo sa pagkapangulo sa 2020. Ito na ho ngayon eh. No? Ang taong bayan nakapag-desisyon na ngayon tuloy.
Kinawawa ho ninyo. Ang tapang ni Inday Sara. Tumatayo siya. Pinagtulungan po ninyo. Pero nakatayo pa rin siya. Pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan. Puta, hindi na nga ho matibag-tibag si Inday Sara. Wala na po silang may pupukol. Pabalik-balik na lang eh. Yung issue noon, binalik ngayon. Ang tawag dyan, checkmate eh. Checkmate na kayo. Wala na po kayong mapuntahan. Wala na po kayong magalawan eh. Ang tanging desisyon na ngayon ng taong bayan ay, yes, Inday Sara kami. O ito tuloy natin Sorby. Pwede na si Sara. O, Sara. Sir. Medyo okay yung ano niya eh. Wala pa akong nakitang napalit ng masyadong malaking mali. Sara ka rin. Bakit Sara, sir? Marami na nagawa. Nakakaya naman kay Riza, tatakbo pa. Nagtatuko talaga. Duterte. Duterte yan. Bakit, sir? Para mabago na lahat yan. Pero Correct. para sa akin, mas malinis si Sara pagka, tawag nito, pag naging presidente yan. Hindi ko alam kung kasi nagpa-president kayo. Natatay niya. Mas gusto nga, pumarehas pa siya sa tatay niya Yun lang. Kasi mas malinis naman talaga nung kay Duterte. Wala yung mga ati. Ngayon, belong-belo sila eh. Ito. Tama. Bakit po? Ano kung nagustuhan niyo po kay Sara? Basta, ano ko gusto ko siya. May paninindigan siya sa mga salita niya. Correct. Pero kagaya po ba siya sa tatay niya? Oo. Yung nagustuhan niyo po? O yung, basta pag sinabi niya, ginagawa niya, di ba yung mga ano. Ayaw, naniniwala. Kaso nga lang, siyempre, yun natin, sa susunod na taon, wala lang. Sara po, Sara. Bakit Sara, sir? Lahat naman kami Sara. Simula pa dati, Duterte na kami. Para may pagbabago. Ako, Sara ako, Duterte. Bakit Sara po, sir? Sinagayahan niya po yung panamalakad ni Tatay Digong eh. Ka, maging payapa rin yung Pilipinas at didiit pag siya nanalo, ma'am. Okay, ano yan, ma'am? Mga tao rin, mga bayan. Kaya Sara Duterte ako. Salamat po. Sir, kung sino po yung boto niya sa 2028? Sara Duterte po. Sara Duterte. Oo. Bakit? Alam, mas feeling ko kasi mas okay ito kaysa katulad ng dati, si Duterte. Boboto niyo sa 2028? Sara, siyempre, Sara. Sara? Oo. Bakit si Sara? Sir, ulit. Yan yung alam ko maraming magawa eh. Tingnan mo. Sara po, Sara po. Puta, tumatayo balahibo ko dito Lahat, ang mga tao ay gusto pa rin ng Duterte type of leadership. Ito na ho yung sinabi natin Ginago na si Duterte, pinadala sa daig, no? Kinidnap na, gumagawa ng kwento, kamalas po ninyo, dahil walang tamang proseso yung ginawa ninyo kay Tatay Digong, kinidnap ninyo. Siniraan si Inday Sara sa confidential funds, pero ang taong bayan hindi po naniwala doon. Buo pa rin ang kanilang paninindigan at tiwala na si Vice President Inday Sara ay malinis. Malinis naman talaga. Sinabi naman talaga ng Commission on Audit yan Unmodified opinion. Putak ina, ito yung napalapo ninyo, mga tanganistang bubonista O ito, tuloy po natin yung Kalye Sorbe. Tuloy pa rin natin. Masarap pakinggan tong mga ganitong komento ng taong bayan. Magandang araw, gabi at hapon. Iboboto ko si Sara Duterte. Nako. Bigay ni Buddha po ito. Papakita ko yung larawan ni Buddha. Pinagpala ni Sara Duterte si Buddha. Ito si Kwan Yima. Botong-boto ko si Sara. At ito, mga dapat matalo yan kahit walang porsyento. 0% sa English. Pinagmumura. Pinagmumura niya si Lini Lugaw. Minura niya si Hontivirus. Minura niya si John B. Cremolya. 0 daw kayo, itlog daw kayo, sabi niya. Sus ko, Ginoon. Sara Duterte lahat, Mga Rimulya na yan. Ha? Alsibyo sa amin yung Rimulya na yan. Bakit, sir? Ang aga naman Walang kwenta yan. Bakit ayaw niyo kay Rimulya, sir? Ha? Bakit ayaw niyo? Traidor yan eh. Oo, Duterte kami. Oo, Traidor yan. Napakalaking traidor niyan. Natindi, no? Ito na nga ho yung tumatatak sa mga kalyado ni Bongbong Marcos, mga traidor. Mga traidor, mga walang utang na loob. Kaya nga kayo, mga politician, wag na kayong maglakas ng loob na kumampi kay Bangag kasi paniguradong itlog kayo. Natutuwa po tayo dito dahil gising po ang gising pa lang taong bayan patungkol dito. Uloy, Sara Duterte pa rin, syempre. Ha?
yan lang ang may ano sa atin eh. Yan lang may kakayahang mamuno. Yan si Lenny, wala naman yan. Sa history nga ng Pilipinas, sila ng isla natin, hindi niya masagot eh. Eh si Otiveros, NPA yan eh. O, tsaka pipili sa mga yan, kaysa ka na. Tumitino pa ang ating bansa. Ang galing mo talaga, sir, no? Tama naman, anong pagpipilian natin? Dito tayo sa NPA. Dito tayo sa Lutang. Eh, yung ilan daw ang isla ng Pilipinas, hindi daw masagot. O paano yun? Kay Inday Sara na lang tayo, abogado pa, matapang pa, mana sa kanyang tatay at hindi pa kurap. Antindi mo, idol. Napakasimple lang naman yan. Logic lang isipin mo dyan. Rimulya, traitor. Bakit ka magbubuto ng mga ganyan traitor? Correct. Sa bansa natin, baka bukas-bukas pag-ising natin, wala ng Pilipinas. Tama. Baka ibinenta rin yan. O, Montiveros, NPA. O, bubuto ka ba dyan? Lubredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw, hindi daw di ba? Duterte ka na. Saan ka? Galit na galit. Tama naman, mag-Duterte ka na. Ano pa bang hinahanap mo? Tangina, pareho naman yan sila ni Lini Lugaw at saka ni Hontiveros. Magkakuntsaba naman ng mga animal. No? Yan na, kahit magsanib persa nga, di ba, doon sa survey na may bago, tangiri ba yun? Hindi, Sara pa rin, kahit magsanib persa sila eh. O ito, kalye survey na to ha. Tuloy o. Solid. Matino pa ang mundo, matino pa ang bansa. Correct. Wala pang mga adik, wala pang mga rapists. Mm. Eh pag si Hontiveros, baka tayo, lahat na tayo, pagbarilan dito, puro NPA na tayo. Diba? Ganun lang kasimple yan. Okay na, tapos na. Sara Duterte pa rin kami. Bakit kayo Sara Duterte? Siyempre, siya, matapang. Kaya niya pagtanggol ang bansa natin. May paninindigan sa sarili. Hindi kayo naniniwala sa mga issue ni Sara? Hindi kami naniniwala kasi hindi naman nila pinapatunayan sa publiko pa. Ayan. Duterte pa rin ako. Dito sila magka-problema talaga eh. Yung mga confidential funds yan. Tama yung dalawang sinabi ng Marites. Dalawang Marites. Tindira, alam nila ha. Paano kayo maniwala dyan eh? Hindi man nila napatunayan eh. Gawa-gawa lang naman. Sinabi naman ng COA din yan na unmodified opinion. No? Maayos ang accounting ng Office of the Vice President. Dito sila talaga mababagsak sa totoo lang. Wala na, tapos na ang election. Ito mga tatlo, puro ito magnanakaw. Si Sara hindi magnanakaw. Yan, diba? bayad na yan eh. Di ba? Nakita nyo naman ngayon ang nangyayari sa ating gobyerno. Puro nakaw na kay Bungbong lahat na ginagawa. Correct. Pati yan si John Vic. Ako, si Lenny, si John Vic, si Risa, ang hindi ko iboboto. Si Sara Duterte. Siyempre, if you are thinking voter, alam mo kung sinong dapat iboboto mo. Correct. So, alam na ng lahat yan, except for a few. So, thank you. Hindi naniniwala sa issue ni Sara, sir. Ito na ang masasabi ko sa inyo sa lahat ng... Ako, I've never been to Davao. Pero if you know Davao, if you talk to anybody from Davao, makikita naman ang gawa nila. Kung binubulsan niya ang pera for the longest time sa pamilya niya, Correct. kita mo the way they live, kita mo common sense na lang eh. Kita mo ang Davao, ang ganda. So kung binubulsan nila yung pera, tignan mo yung mga kalaban niya. I don't know about, I've never been to any of their mga baluarte nila. Pero ang alam ko ang Davao, very nice, very progressive, very modern. So ikumpara mo sa lahat nilang mga baluarte, alam mo na kung sino ang hindi corrupt. Yun lang. Thank you. Grabe, ang tindi po ng paliwanag ni Sir. Huwag na natin ipagpatuloy masyado, baka masaktan yung mga dilawan, mga pulawan. Simple lang yung yung exhibit na dapat tingnan natin, no? Bakit mo iboboto si Inday Sara, ang mga Duterte? Tayo, nasubukan na natin ang Duterte, goods tayo doon. Nagustuhan natin yung Duterte type of leadership. Majority ng sinasabi nila ay totoo. Naging payapa po tayo, yung mga durugista, nagsitaguan, no? Mga kriminal, natatakot. At kung gusto mo naman ng magandang pamamalakad, tingnan mo yung Davao. Kasi nga tama naman, kung totoo yung mga paratang nila,
kay Vice President Inday Sara Nakurako, tingnan mo yung Davao. Ang Davao City. Kasi kung kurakot ang mga Duterte, hindi ganyang kagandang Davao. At hindi ganyang progresibo. Di ba? Simpleng logic lang. Makikita mo naman eh. Ito malalaman mo kurakot itong leader na ito. Kasi bakit kalsada butas-butas? Palengke ang baho. Anong lugar yan? Tacloban. Sinong namumuno? Romualdez. Ito walang kwenta to. Kurakot yung leader nito. Flood control hindi natapos. Wasak agad. Tulay hindi natapos. Lugar walang SM. Hindi progresibo. Baluarte to ni Bangag mga Marcoses. Ganun lang kasimple. Ano to? Uy, Davao City, Ang linis, Pinakamalinis sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo talaga. Uy, ligtas. Safest city sa buong mundo. Isipin mo yan. Uy, walang utang ni piso. Diba? Uy, zero insurgency. Tangina. Daming establishmento, walang traffic. Ang linis ng kalye. Ligtas ka pang maglakad. Ang ganda naman ng lugar na to. Uy, pagtingala mo, ba't mo walang mga kabli sa taas? Walang spaghetti wires. Kasi nga, yung mga wire na ibaon sa lupa, Tangina, Duterte pala to. Uy, ang ganda naman ng bus transit system nila. Ang ganda naman mga coastal area nila. Sino yan? Duterte. Kung ngayon, pagpipiliin ka, tingnan mo kay John Vic sa Cavite. Putang ina, ang daming butas-butas kalsada. Grabing traffic, animal. Layo ng Cavite sa Davao. Siuntivirus, may hinawakan bang lugar yan? Wala. Ay, meron pala, bundok. Bundok ng Tralala. Nilalamok. Leni Robredo, anak ng kamuti. Bago lang sa Naga City, may nagawa ba? Wala pa. Ba't mo iboboto? Ay, putang na. Dito na lang tayo kay Duterte. Sigurado pa, panalo ang taong bayan dito. Kaya kayong mga tanganista, talyanista, iyak na kayo. Dahil si Inday Sara Duterte hindi pa rin matitibag at Duterte pa rin sa 2028. Iyak na. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat
ilog mo, may pag-asa.